mananalangin. Tayo ay sama-samang dudulog sa ating Panginoon at tayo ay hahanapin dahil ang sinabi niya sa kanyang salita, ask, seek, and knock. Ano po? Kaya tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. So, samahan niyo po ako. Hopefully, kayo po ay nasa maayos na lugar na kung saan tayo po makakapag-focus para sa pagharap natin sa ating Panginoon, ano po, at maayos ang ating mga internet para tayo ay ay manalangin ng sama-sama bilang isang simbahan. Kaya tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras at sa araw na to. Salamat sa kagalakan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kagaya ng aming inawit, ito po ang desire ng aming mga puso that you will be exalted, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa aming mga family, sa inyong iglesia, Panginoon. Ang nais po namin ay ikaw ay maparangalan, Panginoon. Dahil ang goal namin at ang purpose namin sa mundong ito, back then pa, nung panahon ni Adam, na ma-enjoy ang inyong presensya, Panginoon. At ito din yung aming naisin, Panginoon, na masamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan, na kami ay humarap, Panginoon, sa inyo, na ma-enjoy namin yung relasyon na meron kami, na ma-enjoy namin yung presensya ninyo, Panginoon. Kaya sa oras at sa araw na to, Panginoon, aming niyayakap ang pagiging ama nyo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Panginoon. Dahil hindi ka lang isang ama sa amin, kundi ikaw ay isang mapagpalang ama, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ito'y labis nyong pinaparana sa amin. Ito'y lubos nyong ginagawa sa amin, Panginoon. Tapat ang inyong salita na inyong iniwanan sa tulong at sa pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, ay aming naunawaan at nakikita ang aming sarili, Panginoon, yung posisyon namin sa inyo. Nakagaya ng sinabi ng inyong salita na wala pong makakaagaw sa amin sa inyong mga kamay, Panginoon. Kaya kami, bilang inyong mga anak, bilang mga lingkod ninyo, Panginoon, na inyong itinubos sa krus ng Kalbaryo, na kahit kami hindi karapat-dapat, na kahit kami ay lagi po kaming nagkakasala, Panginoon. Ganoon din naman ay ini-extend nyo ang biyaya nyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa aming tagapagligtas. In fact, lahat ng bagay ay nagagawa namin dahil sa aming Panginoong Hesus. Lord, sa aming pagdulog minsan pa bilang isang simbahan, kami po ay humihingi ng kapatawaran bilang isang simbahan, Panginoon. Ang sabi niyo po sa inyong salita, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan, Panginoon. Kaya Lord, in behalf ng buong Global Connection Dubai, nasaan man kami, magkakahiwalay man kami, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa inyo. Ano man yung hold ng kaaway, Panginoon, sa inyong dugo na nagtagumpay, na tumangi sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, minsan pa, hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon, sa inyo. Kung ito man yung nagiging hadlang upang kami ay hindi namin totally maranasan ang inyong pagpapala, kung ito man ang hadlang upang hindi kami lumago, Panginoon, Lord, sa inyong pangalan, hinihingi po namin ng tawad, Panginoon. Buong puso po kami nagpapakumbaba. Buong puso po kami hinahanap ang inyong ang righteousness nyo, Panginoon. Buong puso, Panginoon, ibinababa namin ang aming mga sarili. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lahat kami sa mga bagay na nasaktan ka namin, sinasaktan, kinakalimutan, mga bagay na sinasadya o hindi sinasadya, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagkalinisin niyo. Alam namin na ang church ay hindi playground. Ito ay battle. Ito ay spiritual warfare, Panginoon. Na kung saan ang bawat isa sa amin ay inaatake ng kaaway. Bawat isa sa amin ay gusto ng kaaway na kami pabagsakin, Panginoon. Pero Lord, hinihingi po namin ang inyong banal na dugo na lagi mag-cover sa amin sa bawat araw, Panginoon. Hinihingi namin, Panginoon, ang lakas na mapagtagumpayan ang bawat pagsubok. Ito man ay personal, ito man ay relational, ito man ay emotional, higit sa lahat spiritual, Panginoon. Pagtagumpayin niyo po ang bawat isa sa amin. Hayaan niyo pong masabi namin, Panginoon, na sa kabila ng aming mga limitasyon,
Meron kaming Diyos na malaki. Meron kaming mapagtagumpay na Diyos. Meron kaming mapagpalang Diyos. Meron kaming mahabaging Diyos. Meron kaming punong-puno ng pag-ibig na Diyos, Panginoon. Lord, ganun din naman, aming inilalapit sa inyo yung purity ng simbahan, Panginoon. Last month, na kung saan nag-joint prayer meeting kami, na kung saan ang aming reflection ay ang isang role namin, Panginoon, ay iharap ang inyong simbahan sa inyong muling pagbalik na blameless. Lord, tulungan niyo po kami. Ang espiritual ng simbahan, Panginoon, na lagi pong humawak sa inyo, na laging hanapin ang inyong salita, na gawin namin yung part namin upang mapanatiling blameless ang inyong simbahan, Panginoon. Dahil ikaw ay babalik para sa inyong simbahan. Sa loob po ng nakalipas na 6 na buwan ng 2024, as we reflect, Panginoon, sapat po ang inyong biyaya sa buhay ng bawat isa, sa inyong simbahan, Panginoon. Kaya Lord, minsan pa sa panalangin ng inyong abang lingkod, akin nung itinataas sa inyo ang bawat members, ang bawat family ng Global Connection Dubai, Panginoon. You know them by name. Alam nyo ang kanilang sitwasyon. Alam nyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Iparanas nyo po ang inyong pangako sa bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag nyo pong hayaan na ang mga problema, ang mga pagsubok, ang kawalan ng trabaho, ang kawalan ng mga pinansyal, ang kawalan ng maraming bagay, Panginoon, ang magpalubog sa amin sa aming pananampalataya. Bagkus hayaan nyo, Panginoon, na sa lawak ng inyong biyaya, habag at awa, ay lalo po kaming lumapit sa inyong presensya, Panginoon. Dahil kung nasaan ang inyong presensya, naandun po ang totoong pagpapala at naandun ang totoong kapayapaan, Panginoon. Kaya Lord, in behalf ng Global Connection Dubai, inilalapit po namin, Panginoon, ang inyong simbahan. Proteksyonan niyo po sa ginagawa ng kaaway, Panginoon. At Lord, haharap kami minsan pa. Patawagin ka naming Abba Father, Panginoon. Dahil ikinukumit niyo po ang inyong sarili sa amin na pwede ka naming tawaging isang tatay, Panginoon, na isang ama. Kaya maraming salamat po sa oras at sa araw na to. Maging ang pangangailangan ng bawat isa, kayo po ang tumugon, kayo po ang magparanas ng inyong himala. Ito man ay pangangailangan ng kalusugan, ito man ay pangangailangan ng emosyonal, ito man ay pangangailangan ng relasyon, o higit sa lahat ay spiritual, Panginoon. O pangangailangan financially. Hayaan niyo po na kami manahan sa inyong kakayanan, hindi po sa amin, Panginoon. Kaya Lord, inilalapit po namin sa inyo minsan pa. Kayo po ang tumugon sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Higit kang nakakaalam, higit kang nakakabatid, Panginoon, sa mga pangangailangan ng inyong mga lingkod, ng inyong mga anak, Panginoon. And we know all things work together for your glory, Panginoon, para sa inyong karangal. Maraming salamat po. Ang leadership, ang hanay ng leaders, Panginoon, ng GC Dubai ay aming nilalapit. Alam niyo din po ang kanilang pangalan. Alam niyo din po ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Nilalapit po namin sila sa inyo. Simula sa pastoral team hanggang sa leaders. Kayo po ang patuloy na mag-ingat at dinadalangin po namin na lalo niyo pong pagtibayin ang bawat isa. Nasaan man kami, Panginoon, yung aming mga testimony, yung aming mga ginagawa, Panginoon, ay patuloy po namin inilalapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat maging sa aming pagbabasa, pag-aaral at pakikinig at pagsunod muli ng inyong mga salita, Panginoon. Aming nilalapit na mabigyan ka namin ng karangalan sa pag-aaral namin ng inyong salita, Panginoon. Hayaan niyo po na ito'y mangusap sa amin, ito po ay magtuwid sa amin, at ito po ay maging paalala sa amin upang hindi po kami maging tagapakinig lang,
kundi buong puso ay aming susundin ang inyong salita. Maraming salamat. Ito po ay aming dinadalangin na may pag-asa, na may pagtitiwala sa aming Diyos na buhay na nagtagumpay na at patuloy na magtatagumpay sa inyong iglesia. Sa pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa ating gawain. Yan, kaya Ninang Eileen, Ma'am Rem, Ma'am Ami, Mama Bell, Eunice, Ninang Janet, Papa Ver, Sir Jimbo, Brother Joms, Ninang Ruth, Pastor Joel and Kids, si Ate Bianca na member po ng staff ng Lulu, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? So tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagsamba sa ating Panginoon at ang ating pong pag-aaralan ay nasa Mark 11 verses 22 to 24. Ano po? At ito po yung ating pag-uusapan. Your mountain can be moved. Ano po? Sa nabanggit ko nga po kanina, habang tayo po ay nagdi-devotion kanina, itong senaryo na to na ang ating Panginoong Hesus ay nandito sa lupa na kung saan ay nagmi-ministry siya publicly and privately. Nagmi-ministry siya sa kanyang mga disciples at sa mga taong sumusunod sa kanya. Ano po? At isa sa senaryo, itong pag-uusapan natin, your mountain can be moved. Pwede nyo sabihin, Pastor, yan ba'y literal? No, hindi po. Ano po? Ito ay metaphor na ginamit ng Panginoon upang pagtibayin ang kanyang mga tagasunod na anuman ang ating pinagdadaanan, ito man ay bundok na problema, ito ay kayang-kayang alisin ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Ito ay sa kapangyarihan ng ating Panginoon, kayang-kayang alisin ito ng ating Panginoon. Basahin po natin mula verse 22 hanggang 24 ng ating pag-uusapan. Ano po? Sabi po na salita ng ating Panginoon, sumagot si Jesus. Basahin ko po sa Magandang Balita Tagalog. Sumagot si Jesus. So ito pong mga salitang ating pag-uusapan ay galing mismo sa bibig ng ating tagapagligtas, sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo. So ito po ay minsan pa galing sa ating Panginoong Hesus. Hindi po ito sinasabi ng isang politiko. Ito po hindi sinasabi ng isang sikat na tao, kundi mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasabi. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay sa verse 24? Ang ganda po kasi ng pagkasabi. Pwede po ba kayong mag-unmute? Ano po? Pwede po ba kayong mag-unmute? Basahin po natin ng sabay-sabay itong last verse na ating pag-aaralan. Verse 24. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Alam niyo po, itong pag-uusapan ito yung binasa natin kanina marahil alam na po natin marahil ilang mensahe na ho ang narinig natin. Ngunit magandang paalala minsan pa sa atin habang tayo humaharap sa mundong ito, habang tayo ay lumalakad sa mundong ibabaw na to, maaaring meron po tayong iba't ibang pinagdadaanan Marahil meron tayong iba't ibang pagsubok. At totoo naman pong may iba't iba tayong pinagdadaanan Gusto kong ibahagi sa inyo itong taong ito, si Adolphe Sax. Hindi ko alam yung pronunciation niya, ng pangalan niya pero itong mamang ito, siya lamang naman po yung taong naka-imbento ng saxophone. So itong saxophone, alam naman natin ginagamit ito. Wind instrument, ginagamit ng mga nasa orkestra o yung sa mga individual talents, So yun yung instrument na ginagamit na na-imbento ng mamang ito.
Kaya lang, kung ititrace nyo po ang buhay ng mamang ito, hindi po madali ang kanyang pinagdaanan. In fact, nung 2 years old siya, alam niyo po ba, nung 2 years old siya, 2 years old, imagine niyo po ha, 2 years old, he fell out of the window of a 2-story building. Imagine niyo po, 2 years old, nalaglag siya sa isang 2-story building. So, doon pa lang, medyo grabe na yung damage. At age 2, ano po? So, nagkaroon ng fracture yung kanyang skull, yung buto sa ulo, ano po. At siguro nagkaroon ng epekto to somehow. Hindi lamang po yun. At age 2, ano po, nalaglag siya. Kaya lang, pagdating naman niya ng 6 years old, when he was 6 years old, tingnan niyo po ang nangyari. He was, pagdating ng 6 years old, sabi daw, he accidentally drank acid, ano po. So, 6 years old, imagine niyo po, pwede nating mapatanong ano kaya ang ginagawa ng mga magulang nito, ano, hindi binabantayan. Kaya lang, nangyari na eh. So, 6 years old, nakainom siya ng hindi man detalye, pero isang acid daw po, ano po. At pagdating niya ng 9 years old, nalaglag na naman itong mamang ito at age 9 sa isang hagdanan na naman. Kaya lang mas matindi to kasi nung ang pinaglaglagan niya ay isang burning stove, ano po. So medyo nakakalungkot na pangyayari. Starting age 2, starting age 6, 9 years old, medyo kahit paano may isip na sana. Kaya lang pagdating ng 11 years old, tingnan niyo po ano po, nakoma naman siya for 9 days. Kawawang bata, ano po, kawawang mama, ano po, parang laging may problema. Imagine nyo, nakoma 9 years old. Pagdating naman ng 14, nasira ang kanyang kamay. Ano po, at age 14, pagdating ng 19 years old, a brick fell right on his head sa kanyang ulo. At pagdating ng 23 years old, halos mamatay na siya sa kanyang pag-inom, ano po, ng tainted wine, ano po. So parang hindi natatapos ang problema sa mamang ito. Parang hindi natatapos yung pagsubok mula sa mamang ito, ano po, kay Adolf Sachs, ano po. At marahil meron po sa atin sa kalagitnaan natin ngayon na parang ganito, parang hindi natatapos ang problema, na parang hindi natatapos ang pagsubok, parang natapos yung isa, kaya lang pagdating naman ng ganitong buwan, pagdating ng ganitong araw, pagdating ng ganitong taon, parang ito na naman yung problema. Parang hindi ba natatapos yung problema? O malamang, kagaya ng ating binasa kanina, na ginamit ng analogy ng ating Panginoong Hesus, baka nga meron sa atin, hindi po ko exempted, baka meron sa atin na parang bundok-bundok ang problemang pinagdadaanan. Ano po, pag sinabing bundok, ay napakalaking problema na pinagdadaanan. Kaya nga po sa umagang ito, sa ating pag-aaral na salita ng ating Panginoon, hiramin natin yung prinsipyo ng pananalangin. What prayer principles does the Bible teach us or teach me so that through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, I can move my mountains? Ano yung tinuturo ng Biblia ng mga prinsipyo ng pananalangin upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya, anuman ang pagsubok, gaano mang kalaki ang pagsubok, gaano mang kalaki ang problema, kaya nating alisin yan sa biyaya ng ating Panginoon. Tatlong bagay po sa maikling oras. Una, principle number 1 o prayer principle number 1. Una, we need to face the mountain. Do not run away from it. Una ho, ang kailangan natin gawin, harapin natin ang problema, harapin natin ang bundok ng problema, wag ho natin takasan ng problema. Minsan kasi yan ang ating ginagawa, di po ba? Bilang tao, natatakot tayong harapin ang problema, natatakot tayong masaktan sa problema, natatakot tayong mabigo sa problema. Ano po? Pero ang utos po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin, harapin natin. Gaano mang kalaki ang problema, wag ho natin takbuhan. In fact, sabi ng Panginoong Hesus sa verse 22, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Have faith in God. Sabi pa sa verse 23, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. Ano pong sabi ng Panginoong Hesus? Maaari niyong sabihin
sa bundok na ito. Ang ganda po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, maaari niyong sabihin, maaari niyong harapin ang problema, maaari niyong kausapin ang problema, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat at ito nga ay mangyayari ano po. So dito makikita ho natin ano po na mula sa salita ng ating Panginoong Hesus na nagpapaalala sa atin, huwag natin takbuhan ang problema. Harapin natin at kaya nating i-confront at kaya nating i-declare at kaya nating harapin ang problema. Sabi ng Panginoong Hesus, maaari niyong sabihin sa bundok ng problema, ito man ay karamdaman, ito man ay pinansyal, ito man ay bundok ng mga kabiguan, ito man ay bundok ng mga kasawian, ito man ay bundok ng mga alinlangan. Pwede nating harapin ang mga yan. Sabi po dito, meron daw pong dalawang condition to cast a mountain into the sea. There's two conditions para daw po masabi natin sa bundok ng problema na itatapon ka namin, na aalisin ka namin. Una, kagaya ng ating pinag-uusapan kanina, we must talk to the mountain. Yan po yung kanina ko pa sinasabi, ano po, kailangan nating kausapin ang problema. Kailangan nating harapin ang problema. Kailangan nating i-recognize ang problema. Kailangan nating i-recognize yung pain, yung problem, yung trials. We must talk to the mountain. Sabi diyan, maaari ninyong sabihin sa bundok. At kung babalikan natin ang Old Testament, siguro hiramin natin yung kwento ng very familiar na kwento ng David and Goliath. Ito si Goliath ay hindi isang bundok, pero ang pagkakasabi sa kanya at ang pagkakadescribe sa kanya ng Bible ay isang malaking mama, higante talaga, ano po, na imagine nyo po yung mga warriors ng Israelites, walang makalaban sa kanya. Natatakot, nagtatago, parang hindi nila kaya, parang sumusuko na sila, parang napapanghinaan sila ng loob. And to make the story short, dumating yung pastol na si David na magdadala lang sana ng pagkain, inutusan lang ng tatay na magdala ng pagkain para sa mga kuya niyang lumalaban dito kay David, kasama ng sa kuya dito sa kay Goliath na lumalaban, ano po. At pumunta si David at nakita niya yung sitwasyon, ano. At sabi niya, siya ang lalaban. Lumapit siya kay King Saul kasi si King Saul pa po ang hari, no. So pumunta siya at makikita natin sa 1 Samuel 17:38 ang sabi dito, at ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambato sa katawan. So ibig sabihin, sabi ni Saul, sige, nung una kasi ayaw ni Saul kasi bata ka pa lang, David. Wala kang alam sa pakikipaglaban kung ating isa-summarize po yung kwento. Kaya lang pumilit si David. Sabi niya, hindi, kaya ko yan. May mga experience ako, nakapatay ako ng mga mababangis na hayop, ako'y nagpapastol, nakapatay ako ng mga mababangis na pwedeng kumain ng aking mga alaga. Kaya ko 'yan. To make the story short, ano. Kaya si Saul, sabi niya, sige, pero bago ka makipaglaban, ito ang isuot mo. Bago ka humarap kay David, kay Goliath, ito ang suot mo, itong mga pandigma. Kaya lang, ang nangyari, hindi mapakali si David. Sa verse 39, ang sabi, nang maisakbat na ni David, nang maisuot na po, medyo malalim itong Tagalog, nang maisuot na ni David ang tabak ni Saul, at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. So maganda naman yung concern ni Saul. Kaya lang hindi at peace si David, ano. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang mga nasabing kasuotang pandigma, ano po. Ibig sabihin, parang sa isang pag-aaral, ano po, parang sinasabi ni David kay Saul, sapat ang kanyang Diyos para labanan si Goliath. Alam niyo po, magandang prinsipyo yan habang pinag-aaralan natin yung ating MTM ngayon. Sapat ang Diyos sa bawat problema natin. Sapat ang katangian ng Panginoon sa bawat pagsubok. Sapat ang Diyos sa bawat pangangailangan natin. Sapat ang Diyos sa bawat sa bawat pinagdadaanan natin. We must talk to the mountain. At pangalawa po, na magandang tingnan natin, for us to cast the mountain ng problema, mountain ng pagsubok into the sea, we must
not doubt our heart. Hindi lang natin kakausapin yung problema, hindi lang natin na i-rebuke yung mga problema, kundi dapat hindi ho natin pagdudahan ang ating puso. Dapat hindi ho tayo hindi ho natin pagdudahan yung Diyos na kasama natin, yung Panginoon na nangangako sa atin. Hindi ho natin pagdudahan o wag ho natin questionin yung ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? Sabi nga ng verse 45 ng 1 Samuel, do sa kwento ni David and Goliath, sumagot si David, ito na po yung bakbakan, ito na yung action. Ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok. So, ibig sabihin, itong si Goliath ay kumpleto ang gamit. Tabak, sibat, at pantusok. Talagang totally walang kakayanan si David. Sa height pa lang nila, ibang-iba na. Dun sa mga gamit, ibang-iba na. Sa background, siguro may military background itong si Goliath, si David, wala. Talagang technically, walang magagawa itong si David. Ngunit anong sabi niya? Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Alam niyo po, magandang declaration, magandang panalangin po yan. Ano po? Marahil may mga times na hindi talaga natin kaya, pero pwede nating sabihin ang kasama natin ay ang ating Panginoon. Ang Diyos ang makikipaglaban sa ating mga problema. Amen po ba mga kapatid? Ang Diyos ang makikipaglaban sa ating mga pagsubok. Ang Diyos ang makikipaglaban sa ating mga pangangailangan. Ngayong araw na to, sabi pa ni David, ngayong araw na to, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababagsakin kita. Imagine nyo po, hindi pa nangyayari yung laban, pero yung faith ni David, pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, anong goal? Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Ano po? Sa Israel. Alam niyo po, ang gandang panalangin ito na pwede nating i-claim ngayong umagang ito. Na haharapin natin yung problema, pero sa pagharap natin sa mga problema natin, sa pagharap natin sa mga pagsubok natin, ay hindi po tayo ang makikipaglaban, kundi ang ating buhay na Diyos. Na sa pagsubok na meron tayo ngayon, kasama natin ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kasama natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, may iba't iba tayo ng journey. At minsan pinapahintulutan ng Panginoon, kagaya po ng isang panalangin ng mamang ito. Sabi niya, I ask for strength. Humingi daw siya ng lakas sa Panginoon sa bawat araw, and God gave me difficulties to make me strong. Humingi siya ng lakas. Ang tugon ng Panginoon, sige, humingi ka ng lakas bibigyan kita ng problema para ikaw ay maging matibay. Baka yung mga problemang kinaharapan natin ay binigay ng Panginoon upang maranasan natin yung kanyang kalakasan. Itong mamang ito, I asked for wisdom and God gave me problems to solve. Humihingi ako ng karunungan sa Panginoon. At alam mo, binigyan ng Panginoon, binigyan niya ako ng problema para maranasan ko yung karunungan niya sa pagsusolve ng problem na to. I ask for courage. Humingi ako ng lakas ng loob. And God gave me dangers to overcome. Nung humihingi siya sa Panginoon ng lakas ng loob, binigyan siya ng Panginoon ng mga dangers para ito'y mapagtagumpayan. I ask for love. And God gave me troubled people to help. Nung humihingi daw siya ng pag-ibig mula sa Diyos, ay ang binigay ng Panginoon ay yung mga basag ang puso, yung mga taong may problema para tulungan. Kaya nga, sabi ko sa aking asawa, siguro kung hindi, kay Eunice, kung hindi ako binigay ng Diyos sa iyo, baka wala kang problema kasi ako po ang problema ng aking asawa. Para lalo siyang pagtibayin, para lalo siyang biruan lang naman po naming mag-asawa. At ang sabi niya sa uli, my prayers were answered. Minsan ang tugon ng ating Panginoon ay hindi yung eksaktong hinihingi natin. Minsan yung tugon ng Panginoon ay sitwasyon, pagkakataon, o marahil iba't ibang season or journey para yung ating panalangin
ay maranasan natin ano po kagaya ng nangyari sa verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat, kay Yahweh ang labanang ito at ibinibigay niya kayo sa aming mga kamay. Parang hindi pa tapos ang problema, hindi pa tapos, nandiyan pa si Goliath, kinukutsa pa siya, nilalait pa siya, ngunit ang sabi ni David, kay Yahweh ang labanang ito. Pwede po bang i-claim natin yan ngayong umagang ito? Na ang ating problema, ibinibigay na natin sa Diyos. Amen po ba? Yung labanan ng ating problema, gaano mang kalaking Goliath yan, gaano mang kataas na bundok ng problema yan, sama-sama po nating ibigay sa ating Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon, when God places a burden upon you, He places His arms underneath you. Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng problema, ang kanyang kamay naman po ay laging naandyan para sa atin. Kaya nga ano yung prayer principle number 1? We need to face the mountain. Do not run away from it. Harapin natin ang problema, kasama natin ang Panginoon, harapin natin ang problema, ang labang yan ay sa ating Panginoon. Do not run away from it. Pangalawa po, na prayer principle mula sa 3 verses na ating binasa kanina. Pangalawa po ay we need to face the mountain again. Prayer principle number 2, face the mountain and recognize God's power and not the size of the mountain. Verse 24, ano po, para bang pinapaalala na salita ng Panginoon, marahil malaki ang bundok na pinagdadaanan natin, yung kaharap nating bundok ng problema, pagsubok, pero pwede nating sabihin sa bundok ng problema na yan, mas malaki ang ating Panginoon. Amen po ba? Mas malaki, mas mabiyaya ang ating Panginoon. Mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa sa mga problema. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga pagsubok. Verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hingiin sa inyong panalangin. Tayo, nagpray po tayo kanina, hindi po ba? Tayo nananalangin din sa ating mga personal. Magandang life verse to. Ano man ang inyong hingin sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo iyon. Sabi po sa English ay ganito. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kung kayo po ay English teacher, ay makikita nyo sa verse na to, yung different tenses, ano po yung past tense. Whatever you ask in prayer, ano man yung hiniling natin sa ating panalangin, believe na ito'y ating natatanggap na and it will be yours. At marami pa tayong matatanggap. Ano po? Marami pa tayong matatanggap. Sabi ni Ron Hatchcraft, isang nag-comment sa verse na to. Sabi niya, this verse is like buying a Christmas present. Ito daw po ay parang regalo ng Pasko na hindi mo December binili, pero September mo binili. At but hiding it until December. Na para bang bumili ka ng regalo nung September, pero sa December mo pa ibibigay. Ano po? Parang ganito daw po yung ito daw po yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Yung mga pangangailangan natin na andyan na, ipoprovide na ng Panginoon. Amen po ba? Tinugunan ng Panginoon at tutugunin pa ng Panginoon. At ibibigay niya yan nang naayon sa kanyang kalooban. Ito man, ang pagtingin man natin ay parang imposible, pero sa ating Panginoon ay walang imposible. Amen po ba? Sabi nga sa ating verse, for with God, nothing is impossible. Pwede nyo po bang i-type ngayon yan sa ating chat box? Kung kayo may problema, kung tayo may pinagdadaanan, pwede ba nating i-declare sa pamamagitan ng ating chat box, for with God, nothing is impossible. Pwede po ba nating, kasi hindi naman po tayo makakapag-amen dito, ano po? So, sa chat box, maximize natin. For God, anuman ang bundok na ating kinakaharap, anuman yung bundok ng problema na meron tayo, for God, nothing is impossible. Amen po ba? Amen. Sige, type natin, i-declare natin na walang imposible sa Panginoon, na kahit gaano pa kalaki ang bundok ng problema natin, pagsubok, karamdaman, mas malaki ang ating Diyos. At sa ating Diyos, walang imposible. For God, nothing is impossible. Kung atin pong pag-aaralan pa, idadissect itong verse na to.
makikita ho natin yung pangako ng ating Panginoon. Ang sarap pong pag-aralan. Una, dito sa verse 24, Mark 11, makikita natin yung lawak na kaya ng ating Panginoon. Yung comprehensive, whatever you ask in prayer. Ano man yung ating hinihingi sa ating panalangin. Na hindi nalilimitahan ng Diyos sa isang bagay, hindi nalilimitahan ng Diyos sa isang pagkakataon, kundi ano man yung ating pwedeng hingiin sa Panginoon. Whatever we ask in prayer, malawak. At ito yung pangako ng ating Panginoon. Na ito nga yung ating tinipe, ito nga yung ating dineclare, na walang imposible sa ating Panginoon. Marahil posible sa ating limitasyon na pag-iisip, pero dahil ang pangako ng Panginoon ay comprehensive, anuman ang ating hingiin, kayang-kaya ng ating Panginoon. Pangalawa, ito ay conditional belief that you have received it. Ito yung binasa natin, di po ba? Whatever you ask in prayer, believe that you have received it. Ito ay natanggap na natin. Marahil kaya hindi pa binibigay ng Panginoon ay dahil hindi pa ho natin kailangan. Dahil alam naman ng Panginoon yung may sariling timetable ang ating Panginoon, may timeline ang Panginoon. At sabi diyan, conditional. Believe that you have received it. Natanggap na natin o matatanggap na natin. And yung pangako niya, sa mundong hindi tiyak, ang kanyang pangako ay certain. It will be yours. It will be yours. God's promises is comprehensive, conditional, at certain. It will be yours. Ibibigay ng Panginoon sa atin, magtiwala lang tayo sa Kanya. Mas malaki ang ating Diyos, mas malaki siya kaysa kay Goliath, mas malaki siya sa mga problema, sa mga bundok ng problema, pagsubok o kabiguan, mas makapangyarihan, mas malaki ang ating Panginoon. Lagi ko na pong kino-quote itong quotation na to. At gusto kong may paalala ulit sa atin mula kay David Nicholas. God's promises are like the stars. Ang pangako daw po ng Panginoon ay parang mga bituin. The darker the night, the brighter they shine. Na ang pangako ng Panginoon parang isang mga bituin na sa tuwing mas madilim, na sa tuwing pinakamadilim, ay mas nagniningning ang mga bituin. Ganyan daw po ang pangako ng ating Panginoon sa ating buhay. Mas madiliman ang problema, mas madiliman ang ating pinagdadaanan, mas tumitingkad naman, mas nag-glow naman ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, we need to face the mountain and recognize God's power at hindi yung laki ng ating problema. I-recognize natin na mas malaki ang Diyos ng Global Connection Dubai kaysa sa ating mga problema. Mas malaki ang Diyos na ating tinatawagan kaysa sa bundok ng mga pagsubok. Face the mountain. Recognize God's power and not the size of the mountain. At pangatlo po at panghuli. Prayer principle number 1. Una po, we need to face the mountain. Do not run away from it. Pangalawa po, na prinsipyo sa pananalangin, recognize God's power and not the size of the mountain. Pangatlo po, na marahil ay tinuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod at sa ating mga nagbabasa ng kanyang salita. We need to realize, we need to face the mountain, but of course, we need to realize that God wants us to be fixed by using the mountain. Baka naman po yung mountain ay mismong tayo. Baka naman yung pagsubok o yung problema ay mismong yung puso natin. Kaya minsan ginagamit ng Panginoon ang mga sitwasyon upang ayusin, ibalik, itama tayong lahat. We need to realize that God wants us to be fixed. Ayusin tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga bundok ng problema. Sabi ng verse 22, it's very relational statement mula sa ating Panginoong Hesus. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa Diyos. Siguro, pinapaalala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga, nung back then, nung ating Panginoong Hesus ay nandito sa lupa, nung naisulat itong mga salitang ito. Siguro pinapaalala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. Ano man ang mangyari, ano man ang mga kabiguan dumating, ako man ay ipapako na, ako man ay mawawala na sa mundong ito at aakyat na sa langit, panatilihin nyo ang pananalig nyo sa akin, sa ating Diyos.
May mga problema, may mga pagsubok sa buhay, ano po, na minsan itinatago po natin. Minsan ay hindi natin na ibabahagi for some reason, ano po. Kaya nga minsan pag tinatanong tayo, how are you? Deep inside, ito po tayo. Broken, unhappy, hindi tayo masaya, natatakot tayo, nasasaktan, galit, confused. Marahil may ilan po sa atin heartbroken for some reason. Yung iba sa atin may nararamdamang karamdaman, terrible, depressed, ano po, lonely, sad, peace, angry, unloved, and lost. Pero minsan ang sinasagot po natin ay, I'm fine. Pero ito po yung totoong status ng ating puso. Ito pong mensaheng ito ay para sa ating lahat. In fact, sabi ko nga sa aking asawa kanina, nung kinamusta niya yung pag-aaral ko ng mensahe, sabi ko sa kanya, naiyak ako sa salita ng Panginoon. Very timely reminder na baka nga isa sa atin o halos lahat sa atin na externally okay, pero ito talaga ang totoong status ng puso. Ito talaga yung totoong status ng kanyang puso sa harapan ng ating Panginoon. Basag, hindi masaya, natatakot, nasasaktan, madaming mga alinlangan, basag ang puso. Ang sabi ng salita ng Panginoon at paalala niya sa atin, have faith in God. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Patuloy tayong magtumawag sa ating Panginoon. Manampalataya tayo sa Kanya. Have faith in God. Na tatlong bagay ang pinapaalala niya. Yung sinabi niyang have faith in God. Una, i-realign muli natin ang ating puso sa Kanya. Kung tayo'y nasasaktan, kung tayo'y basag, kung tayo'y hindi masaya, kung tayo'y natatakot, ito'y invitasyon ng ating Panginoon. Have faith in me. Have faith in God. Realign your heart again with Jesus. Itama muli natin ang ating puso sa ating Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga pinaka matapang na panalangin na naisulat ho sa Bible ay itong Psalm 139 verse 23. Ang sabi diyan, search me, O God, and know my heart. Alam niyo po, kapag ikaw ay magpapatingin sa isang doktor, di po ba? Hindi mo naman sasabihin na, hindi mo naman sasabihin mo lahat. Kasi pag tinanong ka niya, at yung reseta niya, depende sa kung ano ang sasabihin mo. Di po ba? Kung ano yung sasabihin mong nararamdaman mo, yun na, yun ang, yung prescription, yun yung ibibigay sa'yo ng doktor. Kasi yun, itong panalangin ni David, ano po, Lord, search me hanggang sa pinakamalalim ng aking puso. Search me, O God. Minsan nga yung iba sa atin, di po ba, kahit sa timbangan ayaw natin magpatimbang. Di po ba? Kasi pag nakita natin yung ating timbang, malalaman natin kung ano ba, lumulusog ba tayo o lumulusog. Parang ayaw nating harapin. Dito sa isang matapang na panalangin, sabi ni Haring David, Lord, sa pinakamalalim ng aking puso, siyasatin mo ako. I-realign mo ang puso ko, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng aking pinagdaanan. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng aking takot, ng aking mga anxieties, ng mga yung depression, kung ano man ang aking pinagdadaanan. Lord, siyasatin mo ako doon. Kaya nga nung sinabi ng Panginoong Hesus, have faith in God, ipaalala po sa atin, i-realign natin muli ang ating puso. Baka yung ating pananampalataya ay nasa mga material na bagay na. Baka yung ating mga pananampalataya ay nasa trabaho na po natin. Realign your heart with Jesus. Pangalawang paalala po we need to return. Balik tayo sa paglilingkod sa Panginoon habang may buhay. Habang tayo binibigyan ng hininga ng ating Panginoon. Return to your service. Balik tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Marahil may mga panalangin tayo na hindi pa sinasagot ng Panginoon. At hindi ibinibigay ng Panginoon. Pero kahit ano pa po yan, ang sabi ng Panginoon, have faith, manampalataya tayo sa Panginoon. Balik tayo sa paglilingkod. Pangatlo po, and we need to restart believing in Jesus. Muli tayong magtiwala sa Kanya. Muli tayong bumalik sa ating Panginoon. Muli nating i-claim ang mga pangako ng Panginoon.
muli tayong magtiwala sa Kanya. Have faith in God. In God. Meron pong isang bata sa Sunday school na kung saan ay ito po yung kanilang memory verse. Ano po? Isinulat niya itong memory verse, nilagay niya sa isang papel. So, itinago niya sa kanyang kamay itong sinulat niya, have faith in God. Habang sila po ay umuwi kasama ang kanyang nanay, sumakay po siya sa tricycle pauwi ng kanilang tahanan. Bigla pong humangin ng malakas. Humangin ng malakas at nung humangin po ng malakas, yung papel na hawak niya, bigla pong lumipad. Sabi ng bata, "Oh no, I lost my faith in God." Sabi nung nanay, "Ano ba yan tinuro sa'yo sa Sunday school? Ba't nawala ang pananampalataya mo?" Sabi ng bata, "I lost my faith in God." Dahil yung memory verse na sulat niya, yung have faith in God, ay umangin, nawala sa kanyang kamay yung papel na nakalagay have faith in God. Sabi ng bata, "I lost my faith in God." Gawang kwento lang yun. Pero sana gaano man po kalakas ang hangin ng problema, gaano man po kataas ang problema at pagsubok natin, hindi ho kayang alisin nito yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po? Yung ating paglilingkod sa ating Panginoon at yung ating paniniwala sa ating Panginoon. Realize na kaya siguro merong bundok na pinapahintulutan ng Panginoon upang itama ang ating sarili. Mga kapatid ko sa Panginoon, your mountain can be moved sa ating Panginoon. Siguro po, bago ako manalangin, tugunin po natin siya. Tugunin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang awit. Isang awiting Tagalog na pwede ho nating maging panalangin para po sa bawat isa sa atin. Ano po? Kung alam niyo po itong kantang ito, pwede niyo po akong sabayan o pwede niyo pong sabayan yung video. At maging panalangin po ng bawat isa sa atin. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil kagaya